Narito ang pinakabagong ulat panahon tungkol sa Bagyong Paulo. Huling namataan ng bagyo sa layong 570 kilometro silangan ng Infanta, Quezon. Bahagya itong lumapit at lumakas, taglay ang hanging may lakas na 75 kilometers per hour at bagsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa Bagyong Paulo, nakataas ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, hilagang bahagi ng Bulacan, hilagang bahagi ng Pampanga, hilagang bahagi ng Quezon, hilagang bahagi ng Catanduanes. Inaasahan sa mga lugar na ito ang hanging aabot sa 39 kilometers per hour at bagsong hanggang 61 kilometers per hour. Mayroon tayong 24 na hour warning lead time, kaya't maging alerto ang ating mga kababayan, lalo na sa Luzon, kung saan posibleng dumaan ang bagyo. Mayroon din tayong weather advisory mula ngayon hanggang bukas ng hapon. Posibleng makaranas ng 200 mm na ulan sa Aurora, kung saan nakataas ang red warning. Asahan ang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Samantala, 100 hanggang 200 mm naman ang posibleng maranasan sa Cagayan Valley Region, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at Nueva Ecija. Pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa posibleng pag-apaw ng tubig sa ilog, pagbaha sa mga mababang lugar, at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng Bagyong Paulo. Asahan naman ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Quezon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, at Apayao. Posible ang localized flooding sa mga bahay na lugar. Kaya't maging alerto at manatiling nakaantabay sa mga bagong ulat na aming ilalabas para sa mga latest update. Bukas, inaasahan na natin ang pagtawid ng Bagyong Paulo sa ating kalupaan, lalo na sa Hilagang Luzon. Inaasahan ng malalakas na pag-ulan na maaaring umabot sa 200 mm o higit pa sa Cagayan Valley Region at Isabela. Asahan ng pagbaha sa mga mababang lugar at pag-apaw ng tubig sa mga ilog, at posible rin ang pagguho ng lupa. Samantala, 100 hanggang 200 mm na ulan naman ang inaasahan sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Kalinga, Abra, Apayao, at Ilocos Norte. Lubos nating pinaghahanda at pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil sa malakas na hangin at malakas na pag-ulan dulot ng Bagyong Paulo. Asahan naman ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa Bataan, Zambales, Tarlac, at Nueva Ecija. Maging alerto po ang mga nasabing lugar dahil sa inaasahan natin ang mga pagbaha na maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa mga hindi nabanggit, hindi ibig sabihin na hindi kayo makakaranas ng pag-ulan at maulap na papawirin. Makakaranas pa rin po kayo ng maulap na papawirin at pag-ulan na hindi lamang katulad ng mga nabanggit na mas nakatuon sa malakas na pag-ulan. Kaya manatili pa rin maging alerto. Para sa ating mga kababayan na hindi pa nakapanood ng huling ulat panahon, himayin natin ang posibleng daanan ng Bagyong Paulo. Inaasahan natin na bago maglandfall ito sa kalupaan ng Luzon, isa itong severe tropical storm. Nakataas din ang wind signal number 3 sa mga dadaanan ng bagyo. Narito ang pinaka-latest natin outlook sa posibleng daanan ng Bagyong Paulo. Makikita natin ang paglandfall nito sa area ng Isabela o kaya naman sa hilagang bahagi ng Aurora. Sa mga susunod na oras, babagtasin naman ito ang Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Abra, at Kalinga. Sa mga nabanggit na lugar, maging alerto lang po tayo dahil dito posibleng dumaan ang Bagyong Paulo. Base sa pinaka-latest track ng Bagyong Paulo, makikita natin na mamayang gabi, posibleng mag-intensify ito into severe tropical storm. Bukas ng umaga, posibleng maglandfall ito sa kalupaan ng Cauayan City, Isabela, o sa hilagang bahagi ng Aurora. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, posibleng nakatawid na ito ng ating kalupaan at makikita na natin ito sa kanlurang bahagi ng Luzon o kanlurang bahagi ng Ilocos Region.
Pagsapit ng Sabado ng umaga, posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na taglay pa rin ito ang kategory na Severe Tropical Storm. Makikita rin natin na posibleng lumakas pa ito into typhoon category kapag ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya po, maging alerto at handa lang po tayo sa pagsubok ng panahon at manalig lang po tayo sa lumikha ng sanlibutan. Base sa pinaka-latest na Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng PAGASA mula October 1 hanggang 7 habang tumatawid ang Bagyong Paulo. May posibleng kasunod ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa October 8 hanggang 14, posibleng pumasok na ito sa PAR at makikita sa extreme northern Luzon. Kaya't maging alerto dahil sa mga pagbuo ng masamang panahon sa ating bansa. Agad naming inilabas ang mga impormasyong ito upang makapaghanda ang ating mga kababayan sa posibleng epekto. Asahan ng maulap na papawirin at mga pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Sorsogon dahil sa epekto ng Bagyong Paulo na nauugnay sa hanging easterlies na nagdudulot ng paglakas ng mga pagbuo ng LPA o bagyo. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ng trough o extension ng Bagyong Paulo, na makikita sa latest satellite image na lumalakas at lumalawak ang sakop at bahagyang lumalapit sa ating kalupaan. Apektado na rin ang Marinduque at Romblon na nakakaranas ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dulot ng extension ng Bagyong Paulo, kabilang ang Masbate. Sa mga susunod pang oras, inaasahan din natin ang mga pag-ulan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Busuanga, Bintuan, at Coron. Sa Visayas, asahan ang mga pag-ulan at maulap na papawirin sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Maulap na papawirin at mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan naman ang maaaring maranasan sa Iloilo, Capiz, at Aklan. Maulap na papawirin naman sa Antique at Guimaras. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, lalo na sa Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, at Siquijor, bahagya maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa paglapit ng Bagyong Paulo sa kalupaan. Kaya maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa epekto ng bagyo na ating minomonitor. Sa Mindanao, inaasahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon na may bahagyang epekto ng bagyo kung saan bahagya ring makakaranas ng maulap na papawirin. Asahan pa rin ang mainit na panahon sa halos buong Mindanao ngunit sa hapon at gabi ay maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ng hanging easterlies na patuloy na umiiral. Sa Palawan, asahan pa rin ang improving weather system dahil sa walang epekto ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya manatiling updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas upang malaman ang pinaka-latest update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa silangang bahagi ng ating bansa kung saan mayroon tayong minomonitor na masamang panahon. Mas tumaas ang pag-alon sa sakop ng Bagyong Paulo na makikita natin ang kulay violet na nangangahulugan na mataas ang pag-alon ng ating karagatan. Kaya maging alerto dahil inaasahan natin sa paglapit ng bagyo ang pagtaas pa ng alon na siyang maglalabas ng gale warning sa seaboard ng ating karagatan. Inaasahan din natin ang storm surge o pagtaas hampas ng alon sa ating mga baybayin, kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na umiwas sa mga baybayin ng ating karagatan kung saan mayroon tayong bagyo na minomonitor. Sa kanlurang bahagi ng ating karagatan, banayad pa rin ang mga pag-alon, ngunit sa mga susunod na araw ay posible rin itong tumaas dahil sa pagtawid ng Bagyong Paulo. Iyan ang pinaka-latest natin update sa minomonitor natin Bagyong Paulo ngayong araw ng Huwebes, October 2, 2025. Ingat po mga kababayan and God bless us all.